Law is order and good law is good order. Ang batas ang siyang nagbibigay ng kaayusan sa buhay ng lahat, mayaman man o mahirap. Simulat sa pulpa lang ay alam na ng tao ang kahalagahan ng batas. Sa kasaysayan, napag-aralan natin ang Hammurabi's Code. Napag-aralan din natin ang mga batas ng mga hari sa Europa. At sa ating kasaysayan, nakita rin natin ang kahalagahan ng batas. At syempre, kung may batas, may kaukulang parusa sa sino mang susuway nito. Sa pamamagitan ng pagpaparusa sa sumuway ng batas, napapanatili ang kaayusan ng isang lugar. Iba na ang parusa ngayon, pero noong unang panahon, ganito sila. Sa Hammurabi's Code, ang parusa sa pagsuway ay simpleng naipaliwanag ng mga katagang an eye for an eye. Sa Pilipinas noong unang panahon, ito'y pinatunayan ng kwento ni Reyna Sima sa Kutang Bato, ngayon ay Cotabato, na pinutulan ang lalaki ng paa ng anak niyang prinsipe dahil inapakan ng isang sakong ginto na hindi naman sa kanya. Take note, inapakan lang at hindi ninakaw o hindi ninakaw. Sa Biblia na gabay ng marami sa batas ng moralidad, ito ang sinasabi. Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng inyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Matthew 5:29. So ang tanong, kung pagbabasehan ng mga naunang naratibo, ano ang dapat gawin kung ito ang dahilan ng iyong pagkakasala? Dapat din bang tingnasin? Ito siguro ang naisip ng Ale kaya niya nagawa ito. Usad yang yung mga parusa ng mga batas noong unang panahon ay umaakma lamang sa ugali ng sangkatauhan o tinatawag nating human nature. Ang pagpapatupad ng batas ng patas ay isang refleksyon ng maayos na komunidad at isang palatandaan ng pagsunod sa banal na habilin. Sa lahat ng mga batas na dapat mong malaman, ito ang pinakamahalaga. Huwag mong ilagay sa iyong mga kamay ang pamutol. Batas yun mga kapatid.